Pamilyang Jin, ang ospital, ngayong araw, ay magiging libingan nyo. Senior Sister Mona, isa kang alagad ng medical immortal. Sa halip na tumulong sa kapwa, bakit ka gumagawa ng masama? May kinikilingan ng master? Pinalayas niya ako dahil sa iyo? Mag-away na tayo. Kung gusto mong magligtas ng tao, mas pipiliin kong magparusa. Ikaw ang pumili na maligaw ng landas at gumamit ng masamang kapangyarihan. Ngayong nanggugulo ka na sa mundo, ako na ang tatapos sa iyo para sa ating master. Jiang Feng, kumanda ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. Young Mistress, biglang nawalan ng bisa ang lahat ng gamot sa ospital, lumala rin ang kondisyon ng lahat ng pasyente, hindi na po namin makontrol. Gawin ang lahat para iligtas sila. Papunta na ako. Young Mistress, ang weird po talaga. Lahat ng mga pasyente ay nasa maayos ng kalagayan, bumalik na sa normal ang lahat ng kanilang mga resulta. Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Gusto ni Master na magpanggap ako habang nagsasanay dito sa baba. Hindi ako dapat mabuking. Lipad, ang malaking tigre. Ay lumipad, lumipad na ang tigre. Ikaw? Ikaw ba si Jiang Feng? Jin Wanwan, ikaw pala ang nakatakda na dapat kong protektahan? Wife? Wife, kain ka ng candy. Matamis ito. Kain na ng candy. Abilis, kain na. Jiang Feng, sa wakas ay nahanap na kita. Iniligtas mo ako 10 taon na ang nakakaraan. Simula sa araw na ito, ako naman ang magbabantay sa iyo. Pa, Wanwan? Sino ang taong ito? Bakit ganito ang suot niya? Mukhang baliw? Bakit ka nag-uwi ng isang baliw dito sa bahay? pa, hindi po siya baliw. Siya po, ang nagligtas sa buhay ko. Ang pangalan niya ay Jiang Feng. Ano? Tagapagligtas? Opo, Tingnan mo siya. Ang itsura niya? Ang dungis-dungis, anong pinagkaiba niya sa pulubi sa kalsada o sa isang may sira sa ulo? Tao, pumarito kayo. Palayasin niyo ang pulubing ito. Tingnan mo ang itsura niya. Mukhang walang kwentang tao. Tapos ititira mo siya sa bahay. naku pa, sinabi ko na sa inyo. Hindi siya baliw. 10 taon ko siyang hinanap. Hinding-hindi ko siya hahayaang umalis. Wanwan, nasisiraan ka na ba ng bait? Ang magpatira ng baliw sa bahay, hindi ba't magiging katawa-tawa tayo sa ibang tao? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Ipinapahiya mo ang pamilya, pamilyang Jin, ng husto. Ikaw, hindi ka makatulog sa gabi? Wala kang ganang kumain? Naninikip ang dibdib mo? At nilalamig ang likod mo? Hehehe, tama ba? Ang mga karaniwang sakit na iyan, sino ba ang hindi nakakaranas niyan? Ikaw, tsamba lang ang hula mo.
Idikit sa dibdib. Hindi na masikip. Nagkukunwari ka lang. Ang pamilya-pamilyang Jin ay kilala sa medisina. Maraming sikat na doktor sa pamamahay ko. At ako mismo ay dalubhasa sa panggagamot. Ang katulad mo, kung ang sarili kong sakit ay hindi ko mapagaling, aakalain mo bang ang papel na iyan ay makakapagpagaling sa akin? Huwag mo akong gamitan ng mga peking ritual na iyan. Hoy, huwag kang gagalaw. Ikaw! Pa. Anong ginawa mo sa papa ko? Jiang Feng, pakiusap, iligtas mo po ang tatay ko. Kahit ano pa ang hilingin mo, ibibigay ko po sa iyo. Naku? Matanda? Nagkukunwari ka bang wala na? Ikaw, Ay, hindi ito simpleng sakit. Nalason siya ng isang itim na lason. Ang kanyang buong katawan ay may mga bakas na parang kinakain mula sa loob. Kapag nahuli pa tayo ng kahit isang sandali, kahit ang pinakamagaling na manggagamot sa mundo ay hindi na siya maililigtas. pero marunong din naman ako sa medisina. Bakit hindi ko man lang naisip na senyales pala ito ng pagkalason? Jiang Feng, ikaw lang ba talaga ang makakaligtas sa kanya? Tama ba? Kung gusto ng asawa ko na magligtas ako, gagawin ko. Kahit ano pang ipagawa sa akin ng asawa ko, gagawin ko. Kahit pa iutos ng asawa ko na lumusong ako sa apoy, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Hehe. Bilis, inumin mo ito. Ayos na. Tay? Ayos ka lang po ba? Si Jiang Feng po ang nagligtas sa inyo. Hemp? Gumagamit lang siya ng mga kung ano-anong panlilin lang. Ikaw? Ano ba talaga ang balak mo? Tingin ko ay gusto mo lang kumapit sa aming pamilyang Jin at ang kinin ang ari-arian ng pamilyang Jin. Tay, si Jiang Feng po ang nagligtas sa inyo. Imbes na magpasalamat kayo sa kanya, ay pinagbibintangan niyo pa siya ng ganyan. Hindi siya baliw at hindi rin siya masamang tao. Hindi ko siya palalayasin sa pamilyang Jin at higit sa lahat, pakakasalan ko siya. Ikaw? Wanwan, sa tingin ko ay nababaliw ka na, nalinlang ka na ng baliw na yan. Ang pamilyang Jin natin ay isang tanyag na pamilya ng mga manggagamot at tayo ang namumuno sa industriya ng medisina, ikaw ang tagapagmana, tapos ay pakakasalan mo lang ang isang baliw? Kung magpupumilit kang pakasalan ang baliw na iyan, tatanggalin ko ang iyong karapatan bilang tagapagmana at palalayasin kita sa pamilyang Jin. Nakapagdesisyon na ako, siya lang ang pakakasalan ko. Ikaw? Kahit papalayasin mo ako sa pamilyang Jin, wala akong pagsisisi. Ikaw? Dapat lang napalitan na ang tagapagmana ng pamilyang Jin. Wanwan, alam mo ba ang pagkakamali mo? Bilang panganay na anak ng pamilyang Jin, nagpupumilit kang magpakasal sa isang baliw sa kalsada. Talagang ipinapahiya mo ang pamilya mga Jin. Kapag kumalat ito sa labas, ano na lang ang sasabihin nila sa mga Jin? Pinsan, tama si Papa. Napakapangit naman ng panlasa mo. Ang isang taong baliw, siguradong may masamang balak at gustong kumapit sa yaman ng pamilyang Jin. Huwag kang magpapaloko. She. Ang mga desisyon ko ay wala na kayong karapatang pakialaman. Tama? Ang pagbisita ninyong dalawa ngayon ay mukhang hindi lang para pagsabihan ako, di ba? Dahil napansin nyo na rin naman. Sasabihin ko na ng diretsahan. Big Brother, ang pamilyang Jin ay isang pamilya ng mga doktor. Ang ating mga lihim na formula, bakit naman ibibigay sa isang batang babaeng nabulag ng pag-ibig? Isang babae lang si Wanwan. Hindi niya kayang pamunuan ang pamilyang Jin bilang isang imperyo ng medisina. Ibigay mo na lang sa akin ang mga formula at ako ang mamumuno sa pamilyang Jin. Iyon ang tamang gawin.
Ang formula ay pamana ng pamilyang Jin. At ako ang sa pamilyang Jin ay tunay na tagapagmana. May karapatan akong protektahan ito. Kung gusto niyo na ibigay ko ang formula, hinding-hindi mangyayari iyon. Tama? Ako ang panganay na anak. At si Wanwan ang panganay na apo ng pamilyang Jin. Kung gusto nyo kaming patalsikin, manigas kayo? Hi, Big Brother, 1-1. Bakit ba kayong dalawa ay napakatigas ng ulo? Ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti ng pamilyang Jin. Bakit kailangan pang umabot sa ganito? Mahal, Nagawa mo akong traidorin. Pinsan, dapat marunong kang makiramdam sa sitwasyon. Dahil sa pagmamatigas mo, ito ang napala mo. Ang lason na ito ay sarili kong gawa. Bukod sa akin, walang makakagamot niyan. Ikaw. Big Brother, ibibigay ko sa inyo ang huling pagkakataon. Ibigay ang formula at isuko ang posisyon sa pamilya. Kung hindi, ang lason kay Wanwan ay hahantong sa wala na siya. Jin Zishi. Anong klaseng lason ang ibinigay mo sa akin? Pinsan, ito ang espesyal kong lason na tumutunaw ng buto. Wala itong lunas. Sa loob ng wala pang kalahating oras, ang balat mo ay unti-unting mabubulok hanggang sa magmukha kang isang nakakatakot na halimaw. Ikaw. Zizi, bakit ka nagkakaganyan? Humingi ka na agad ng tawad kay pinsan. Siya ang matigas ang ulo, ayaw niyang ibigay ang sikretong formula. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Big Brother, ngayong nandito na tayo, ibigay mo na ang sikretong formula ng pamilya at ibigay sa amin ang kapangyarihang mamahala. Uutusan ko si Zizi na bigyan ng lunas o si Wanwan. Kung hindi, panuurin mo na lang ang anak mo na mawala dahil sa lason. Wala nang magpapatuloy ng lahi mo. Napakasama ninyong dalawa. Ha 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 ha. Ikaw, paano ka natutong lumaban? huwag kang matakot mahal. Ililigtas kita. Magiging maayos ang lahat. Isa kang baliw? Anong magagawa mo? Zizi, ilabas mo na ang lunas. Iligtas mo si pinsan. Tara. Hoy! Mahal, napakalakas ng lasong ito. Tanging ang aking sektang Yishian na espiritual na enerhiya sa pamamagitan ng ating pagsasama ang makakapaglipat ng lason sa katawan ko para iligtas ka. Hindi. Wag. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Gusto ko lang. Mapapahamak lang kita sa ginagawa ko. Ayos lang yan, asawa ko. Kung nailigtas kita 10 taon na ang nakararaan, pagkalipas ng 10 taon, kaya pa rin kitang iligtas. Aray, Asawa ko, magtiis ka muna sandali. Matatapos din ito agad. Sa mga oras na ito, siguradong wala na ang pinsan ko at durog na ang katawan. Kung matalino ka, ibigay mo na sa amin ang sikretong formula para manatili pa ang dangal mo. Big Brother,
Nagsasabi ng totoo si Zizi. Ang sikretong formula ng pamilyang Jin ay hindi dapat mapunta sa kamay ng ibang tao. Kung magpapatuloy ka pa rin sa pagiging matigas ang ulo, hindi lang mawawala si Wanwan, pati ang posisyon mo bilang chairman ng pamilyang Jin ay mawawala rin sa iyo. Sige, ibibigay ko na. Mabuti at alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo. Dapat ganito na lang ang ginawa mo noong una pa, di ba? Sandali lang. Ito. Imposible. Hindi ito maaari. Walang lunas ang lason ko. Paanong naging maayos ka pa rin? Hi, Wanwan. Mabuti at ligtas ka. Pinakaba mo ako ng husto. Ikaw? Napakasama mong babae. Nilason mo ang asawa ko? Dapat kang parusahan. Lumuhod ka. At humingi ka ng tawad sa asawa ko. Ngayon din. Baliw ka. At may gana ka pang utusan ako? Ako si ikalawang Panginoon ng pamilya Jin. Huwag kang maging bastos dito. 3. Baliw ka talaga. 2. Huwag kang masyadong mayabang. 1. Pinsan-pinsan patawad. Hindi ko dapat binalak na saktan ka. Napakabait niyo po. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Jiang Feng, Jin Wanwan. Tandaan niyo ito. Ang kahihiyang ito ngayon ay pagbabayarin ko sa inyo ng 100 beses. Darating ang araw na gagawin ko sa inyo ang matinding parusa. Alis. Naku, Wanwan. Siguradong ang tito mo ay magtatanim ng galit. Pagdating ng panahon, tiyak na makikipagtulungan siya sa iba para apihin ang pamilya natin. Ang pamilya natin ay mahina lang. Ang tanging paraan ay ang kumapit kay Pamilya Huang para maprotektahan ang sarili natin. Pamilya Huang, Oo, siya. Ang anak ng datu, si Huang Zong. Mayaman at makapangyarihan siya at may gusto siya sa'yo. Kung papayag ka, siguradong poprotektahan niya ang pamilya natin? Pa, hindi ako sasama kay Huang Zong. Habang buhay. Si Jiang Feng lang ang kikilalanin ko. Huwag kang maging matigas ang ulo. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong hayaan na dahil sa isang baliw ay malagay sa panganib ang ating pamilyang Jin at ang kaligtasan natin. Kung hindi ka makikinig sa akin, lumayas ka. Wala na akong anak na tulad mo. Lalayas kung lalayas. Hehe. Ang galing mo talaga, asawa ko. Tara, dadalhin kita sa isang magandang lugar. Matutulog na tayo. Hehe. Ikaw? Ikaw? Kapag umalis ka, huwag ka nang babalik. Asawa ko. Ang bango mo naman. Uwi na tayo para matulog, okay? Ano bang iniisip mo? Araw-araw na lang sa isip mo. Hehe, wala akong pakialam. Basta gusto kong makatabi ka sa pagtulog. Gusto ko talaga. Sige na. Sige na nga. Tutal, itinuturing na naman kita bilang asawa ko. Tara na. Sige. Ang mukha ko. Ang mukha ko. Jiang Feng, pagbabayarin kita. Kasalanan mo iyan at ginusto mo iyan. Yang Master Huang, tulungan mo ako. Ang mukha ko. Ito ay dahil kay Jiang Feng. Kasalanan ito ng baliw na iyon. Kailangang ipaghiganti mo ako. Wanwan, halika rito dali. Magpakasal ka kay Yang Master Huang dahil ito na lang ang tanging paraan para sa ating pamilyang Jin. Pa, kay Jiang Feng na po ako. Hindi na ako maaaring makasama pa ni Huang Zong. Sinasabi ko sa iyo, wala kang magagawa rito. Yang Master Huang, nakikiusap ako sa iyo. Isama mo na siya. Sumama ka sa akin.
Jiang Feng, ang dakilang manggagamot, ang alagad ng Diyos ng medisina. Matagal ka ring nagpanggap na tanga. Hindi ka ba napapagod? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kung sino ka man, sinabi na sa akin ng master ko na si Mona ang lahat tungkol sa iyo. May paborito ang master. Pinalayas niya ako dahil sa iyo. Mag-aaway na tayo habang buhay. Ikaw na paborito ng dakilang manggagamot. Ngayong araw ay itatama ko ang lahat para sa aking master. Anong disipulo ng Medical Immortal? Baka nagkakamali ka lang ng taong kinakausap? Isa akong malaking tigre. Miss Jin, isa lang siyang baliw. Sinasabi ko sa iyo, ang pagsama sa kanya ay walang patutunguhan. Napakaganda mo, bagay na bagay tayo sa isa't isa. Tinitiyak ko sa iyo, pamilyang Jin, na magkakaroon ka ng walang hanggang kayamanan. Di hamak na mas mabuti kaysa sa hangal na ito. Wanwan, huwag ka na sanang magmatigas. Halika na rito. Ang pagsama sa baliw na iyan ay hindi makapagbibigay ng kailangan mo. Sumama ka na lang sa akin at ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na magandang buhay. Ako si Huangzong, marami akong lakas at siguradong mapapasaya kita. Ikaw, Halika rito. Ikaw na masamang tao, napakahangal mo dahil sa sinabi mo tungkol sa asawa ko. Baliw ka. Bakit ka nakikialam sa akin? Hindi lang ako magsasalita. Pakakasalan ko pa siya? Anong magagawa mo? Baliw ka? Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Anak ako ng isang datuk at puno ng mga tauhan ko ang paligid na ito. Subukan nyo lang akong saktan at ipapatawag ko sila para wasakin ang lugar na ito at siguradong pagbabayarin ko kayong lahat. Ang dami palang tao, takot na ako. Kung ganoon, tapusin silang lahat. Nasaan ang mga tao? Sugod, parusahan silang lahat. Nasaan na sila? Pasensya na? Mali ako. Sumusuko na ako. Ngayon alam mo nang mali ka? Humingi ka ng tawad sa asawa ko. Wanwan, binabawi ko na ang sinabi ko. Pasensya na po. Mali ako. Sino ka para tawagin si Wanwan sa pangalan niya? Tawagin mo siyang Miss Jin. Ayusin mo ang paghingi ng tawad. Ikaw. Miss Jin. Mali po ako? Pasensya na po. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi sapat ang katapatan mo. Ulitin mo. Ulitin mo. Naku, Jiang Feng, pakawalan mo na si Young Master Huang. Isang dato ang ama niya. Napakalakas ng impluensya ng mga dato, hindi natin sila kayang kalabanin. Kapag kinalaban natin ang pamilya nila, ako kaming mga taga-pamilyang Jin ay tiyak na mapapahamak ng lubusan. hubby, humingi na siya ng tawad. Baka naman, pwede na natin siyang pakawalan. Sige, kung ano ang gusto ng asawa ko. Jiang Feng, Jin Wanwan, maghanda kayo. Pupunta ako ngayon din sa ama ko at magpapahanap ako ng mga taong tatapos sa inyong mga taga-pamilyang Jin at gagawin kong impyerno ang buhay nyo. Young Master Huang! Young Master Huang! Tapos na talaga ang lahat ngayon. Ang pamilyang Jin ay mapaparusahan na. Wife, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sisiguraduhin kong mapoprotektahan kita. Walang mangyayaring masama sa iyo. Kasabay nito, poprotektahan ko rin ang pamilyang Jin. Sa liit ng kakayahan ni Wang Zhong, wala siyang magagawa. Ikaw na baliw na paiba-iba ang isip. Nagawa mo pang magyabang dito. Paano mo mapoprotektahan si Wanwan? Tatanungin kita, paano mo? Mapoprotektahan ang pamilyang Jin ko? Gagamitin mo ba ang pagkukunwari mong baliw o ang mga madayang diskarte mo? Hoy matanda, bulag ba ang mga mata mo o pati ang puso mo? Kung hindi dahil sa akin kanina at sa lakas ko na nagpatigil kay Huang Zhong at ang dinala niyang mga tauhan para manggulo, ngayon, may oras ka pa ba talaga na tumayo rito at makipag-usap sa akin? Wala kang alam. Ang tatay ni Huang Zhong, isa siyang datok at may hawak siyang mga armado.
Dito sa ating Jiang Cheng, sino ba ang hindi takot sa kanya? Ang nakita mo kanina ay maliit na bahagi pa lamang ng lahat. Ang pinakamatindi sa kanya, hindi mo pa nakikita. Sa isang pitik lang ng daliri ng datok, ang buong Jiang Cheng ay mawawasak pati na ako si pamilyang Jin. Kung ganoon, dapat silang lahat ay tapusin para hindi na sila laging sumusulpot at nakaharang sa daan. Nababaliw ka na? Talagang nababaliw ka na! Masyado kang mayabang, hindi mo alam ang kinalalagyan mo. Bakit ba ako, si pamilyang Jin, ay nakatagpo ng malas na tulad mo? At bakit ba ang anak ko ay nahumaling sa iyo? Sa hinaharap, ang aking pamilyang Jin ay siguradong mapapahamak sa mga kamay mo. Pa, wag mong pagsalitaan ng ganyan si Jiang Feng. Naniniwala ako sa kanya. Kapag sinabi niya, siguradong gagawin niya ito. Mahal, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Sa totoo lang, hindi ako isang ordinaryong tao lang. Isa akong disipulo ng Medical Immortal at ang pagbaba ko sa bundok na ito ay pagsunod sa utos ng aking guro para sa pagsasanay. Ang misyon ko, una ay upang sugpuin ang masamang organisasyon ng mga manggagamot at ang pangalawa ay bantayan ang nakatadhana para sa akin. At ang taong iyon, mula noong 10 taon na ang nakakaraan nang magkita tayo, ay itinadhana na maging ikaw. Jiang Feng, ang galing mong gumawa ng kwento. May nalalaman ka pang anak ng Diyos ng medisina at may paeklabo ka pang itinadhana. Ang mga kasinungalingan mo sa sobrang dami, pati ang langit ay hindi na makatiis. Kapag nagpatuloy ka pa sa paggawa ng kwento, ngayon din ay parurusahan ka na ng langit. Mahal, kailangan mong maniwala sa akin. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Ako ay talagang... Mukhang totoo ang sinabi ni Master. Ang pagkatao ni Sektang Yixian ay isang lihim ng langit. Hindi ito dapat basta-basta ibunyag hanggat hindi pa oras, kundi ay mapaparusahan ako ng langit. Baliw, isa kang baliw. Wala na talagang pag-asa. Young Master Huang, tingnan mo ang mukha ko. Ito ay dahil kay Jiang Feng, dahil sa ginawa ng baliw na iyon. Alam kong napakamakapangyarihan mo, at tiyak na may paraan ka para iligtas ako, hindi ba? Basta matulungan mo akong maalis ang lason, at maibalik ang aking ganda. Pagkatapos nito, ay pagsisilbihan kitang mabuti, at susunod sa lahat ng utos mo. Sa itsura mong iyan na parang multo. Akala mo ba ay karapat-dapat kang lumapit sa akin? Nakakadiri kang tingnan. Young Master Huang, basta iligtas mo lang ako. Siguradong maibabalik ko ang dati kong hitsura. Pakiusap. Young Master Huang. Sige na nga. Dahil may pakinabang ka pa naman sa akin, tutulungan kita. Ganyan nga, mabuting bata. Jiang Feng, Jin Wanwan, ang kahihiyang dinanas ko ngayong araw ay pagbabayarin ko sa inyo ng higit pa sa sapat at paluluwalhatiin ko kayo sa harap ko habang umiiyak. Huli na ang lahat para magsisi? Tapusin ang pamilyang Jin. Tapos na. Talagang tapos na ang lahat. Siguradong ang Huangzong na ito ay hindi papayag na matapos ito ng ganito lang. Kapag kumilos na ang tatay niyang si Datuk, ang pamilyang Jin natin ay wala ng pagkakataon na makabangon pa. Pa, wag po kayong masyadong mag-alala. Nariyan naman si Jiang Feng, siguradong walang masamang mangyayari. Siya, umaasa ka sa kanya?
Isa lang siyang baliw, umaasa ka pa rin ba sa kanya? Sinasabi ko sa'yo, umalis ka na agad? Huwag na huwag kang tatapak sa pamilyang Jin kahit isang hakbang. Papa, Huwag kang mag-alala. Nailagay ko na. Sektang Yishian ang banal na liwanag ng proteksyon ng sektang Yishian. Dahil sa proteksyon ng liwanag na ito, hindi makakapasok ang anumang masamang kapangyarihan kahit ang mga patagong pag-atake ay walang silbi. Ang pamilyang Jin na ito ay hindi na matitibag. Hindi na matitibag? Wala namang kahit anong anino rito. Sino ang niloloko mo? Pinagmumukha mo ba akong tanga? Tingin ko bumabalik na naman ang pagkabaliw mo, hindi ba? Sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na ang panloloko sa akin. Gigi? Bakit siya naririto? Siya? Anong nangyayari sa kanya? Bakit siya biglang tumalsik? Matanda, naniniwala ka na ba ngayon? Sabi ko sa iyo, may banal na proteksyon. Talagang may banal na proteksyon. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo. Gigi. Siya. Anong nangyari sa kanya? Ate Wanwan, nagkamali ako. Alam ko na talagang nagkamali ako. Hindi ko dapat tinulungan si Huang Zong na kalabanin ka. Niloko niya ako. Sinabi niya na kapag tinulungan ko siya, ay pagagalingin niya ang mukha ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, tulungan mo ako. Gusto ko lang bumalik sa dati kong hitsura. Zizi. Mahal, huwag mo siyang hawakan. Umaarte lang siya. Mahal. Pero siya, nasaktan na siya ng ganito kalala. Ang paboritong gamitin ng mga masasamang tao ay ang awa ng mga mabubuting tao. Akala mo ba talaga ay nagsisisi na siya? Gusto ka lang niyang linlangin para lumapit. Kapag nasira ang proteksyon ko, o kapag hinayaan mo siyang makalapit sa iyo, tatapusin ka niya. Kalokohan. Siya ay nag-iisa. At tatlo tayo, bakit tayo matatakot sa kanya? Nalason siya ng itim na mahika. Hindi na siya si Jin Zizi. Sa ngayon, isa na lamang siyang tau-tauhan. Jiang Feng, sa tingin ko ay isa kang baliw. Grabe na ang sugat ni Zizi at nagagawa mo pang magsalita ng ganyan. Isa siyang pamilyang Jin? Pamangkin ko siya. Sa tingin ko, ayaw mo lang talagang maging maayos ang pamilyang Jin? At gustong-gusto mo na ang pamilya namin ay mapahamak. Gigi, huwag kang matakot. Nandito ang iyong tiyuhin. Halika, sasama ka sa akin para magamot ang iyong mga sugat. Huwag mo siyang hawakan. Delikado. Halika rito. Papa, Mahal ko, mag-ingat ka. Ah, umalis ka? Jin Wanwan, pagbabayarin kita. Zizi, anong gagawin mo? Tiyuhin mo ako. Huwag kang gagawa ng kahit anong masama. Zizi, Zizi, Zizi. Huwag mo akong sisihin. Jin Wanshan. Si Zizi ay sarili mong pamangkin, pero napakasama ng ugali mo. Ako,
Sandali, misunderstanding lang ito. Misunderstanding lang. Maling akala lang ito. Hindi ko siya sinaptan. Siya mismo ang bumangga sa pader. Hindi ko siya ginalaw. Bumangga. Ako. Matapos mong saktan ang anak ko ng ganito, pagbabayarin kita. Hindi ko siya sinaktan. Siya mismo ang bumangga. Dito bumangga? Shield na gawa sa liwanag? Itong invisible light shield na ito? Light shield? Saan galing ang liwanag? Saan galing ang light shield na sinasabi mo? Isa ka lang ordinaryong tao, kaya hindi mo yun nakikita. Kung hindi nakikita, tingnan mo ng mabuti. Hindi ito makita. Magsinungaling ka? Sige, magsinungaling ka pa. Hindi ako nagsisinungaling. Tulungan niyo naman akong magpaliwanag. May shield pa na liwanag? Hindi ako ang gumawa niyan. Shield na liwanag pa. Tulungan niyo akong magpaliwanag. Bilis! Hindi ba't sabi mo noon ay walang kahit anong shield na liwanag? Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Tulungan mo akong magpaliwanag. Naniniwala na ako. Naniniwala na ako sa lahat. Naging bulag ako? Oo, napakalaki ng pagkakamali ko. Naniniwala ako. Bilis, tulungan mo muna ako. Bilisan mo. Kung gayon, naniniwala ka bang ako ay disipulo ni Immortal Doctor? Ang mga sinabi ko noon, totoo ba ang lahat ng iyon? Naniniwala ako? Naniniwala na ako sa lahat. Naniniwala akong disipulo ka ni Immortal Doctor? Ang mga sinabi mo. Naniniwala ako sa lahat. Ngayon, pumapayag ka na ba? Napakasalan ako ni Wanwan? Ano? Pumapayag ako. 100 beses akong pumapayag. Mabait kong manugang, kumilos ka na. Kapag hindi ka pa kumilos, mapapahamak na ako. Bilis! Sabi ko sa iyo, na huwag basta-basta magtitiwala sa masasamang tao pero hindi ka nakinig. Ngayon, iyan ang napala mo sa sarili mong kagagawan. Ikaw na bata ka? Bakit ngayon ka lang kumilos? Sinasadya mo ba akong pagtripan? Ang saya naman dito. Tamang-tama, ang mga atraso nyo noon ay pwede na nating pagbayarin ng sabay-sabay. Mukhang dating ko ay sakto lang. Ngayong araw ay kasama ko ang lahat para singiling kayo sa mga dati ninyong atraso. Babawi ako at maghihiganti. Jiang Feng, ikaw na isang manloloko. Mukhang hanggang dyan lang ang kaya mong mababang klase ng mga gimmick. Akala mo ba talaga ay mapoprotektahan mo si Pamilyang Jin? Habang buhay? At ikaw, Jin Wanwan. Andyan na ako na anak ng isang dato. Pero hindi mo ako pinili. Mas gusto mo pang makasama ang baliw na ito. Ang panlasa mo ay talagang napakasama. Isang malaking karangalan ng pagdating nyo, Young Master Huang. Pasensya na at hindi ko kayo agad na salubong. Dahil sa lalaking ito, ang baliw na ito ang dahilan kung bakit naging masama ang loob nyo. Pakiusap, huwag nyo na po siyang patulan. Palalayasin ko na po siya ngayon din. At ikaw namang matanda ka? Wala kang kwenta. Dati ay kinalaban mo ako, ngayon namang nandito na ako. Ay nagmamakaawa ka sa akin? Nakakadiri kang tignan. Opo, tama po kayo. Tama po. Wala po akong kwenta. Kaya pakiusap po, huwag nyo na po akong patulan. Basta po kayo, Pamilya Huang, ay protektahan ang aking Pamilyang Jin. Ano po ang sinabi nyo? Susunod po ako sa lahat ng sasabihin nyo. Jiang Feng, ngayong araw, ako mismo ang tatapos sa inyong dalawang. Walang hiyang taksil. Ikaw pala ang may gawa nito. Matapos mong saktan ng ganito ang anak ko, lalabanan kita hanggang huli. Wala lang yan. Nagagawa mo pang magyabang sa harap ko kahit wala kang binatbat. ZZ. Jiang Feng, huwag kang masyadong maging kampante. Dahil sa araw na ito, may dala akong sorpresa. Nagutos na ako. Naharangin ang lahat ng inyong mga pinagkukunan ng paninda. Ang inyong Pamilyang Jin ay kilala bilang isang pamilya ng mga manggagamot. Kapag nawalan kayo ng mga gamot, ang inyong Pamilyang Jin ay hindi na aabot pa bukas. Siguradong babagsak kayo. Gusto kong makita ninyo sa Pamilyang Jin na panoorin ninyo mismo ang inyong pagkasira at luluhod kayo para magmakaawa sa akin. Tapos na ang lahat. Ngayon ay wala na talagang pag-asa. Hello? Chairman, may masamang balita. Ang ating supply chain ng mga gamot ay tuluyan nang naputol. Ano? Ang mga stock natin sa bodega ay tatagal na lang ng 2 araw. Ano?
Hello? Chairman Jin, pasensya na po. Kailangan na nating itigil ang ating pagtutulungan. Hello? Hello? Hi. Wala na. Tapos na ang lahat ngayon? Ang pundasyon ng aking pamilyang Jin ay tuluyan ng nawasak. Ngayon natatakot na kayo? Gusto nyo bang palayain ko ang pamilyang Jin? Ngayon pababain nyo si Jiang Feng at si Jin Wanwan. Paluhurin sila at humingi ng tawad sa akin. Pagkatapos ay hayaan si Jin Wanwan na sumama sa akin ng kusa at maging babae ko. Wanwan? Jiang Feng? Nagmamakaawa ako sa inyo. Ikaw, bilisan mo at humingi ka. Kayang Master Huang ng paumanhin. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, ang pamilyang Jin natin ay tuluyan ng mawawala. Jin Wanshan, wala ka na bang natitirang hiya? Dahil lang sa maliit na negosyong iyan, hahayaan mo ang sarili mong anak na dumanas ng ganitong kahihiyan? Karapat-dapat ka bang maging ama? Ha? Grabe naman. Wanwan? Anak, nakikiusap ako sa iyo. Ikaw, umayag ka na sa hiling ko. Sumama ka na sa Young Master Huang na iyan. Dahil kung hindi, ang ating pamilyang Jin ay mawawala ng lahat. Pa, hinding-hindi ako sasama kay Huang Zong. Dahil sa buhay na ito, siya lang ang kikilalanin kong asawa. Kahit pa malugi ang pamilyang Jin, hinding-hindi ako susuko. Huang Zong, hanggat nandito ako, huwag mong asahang makukuha mo si Wanwan. Kung gusto mo siyang makuha, dumaan ka muna sa akin. Jin Wanshan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Alinman sa, hayaan si Jin Wanwan na sumama sa akin ng kusa? Oh, panoorin niyo ang inyong pamilyang Jin na tuluyang malugi. Hahayaan ko kayong magbayad ng matindi. Hindi dapat kayo ng pamilyang Jin pinili bilang pinuno. Tingnan mo ang anak mo. Napakalaking gulo ang dinala sa atin. Ang mga ninuno ng pamilyang Jin ay tiyak na madidismaya sa inyo. Wanwan, Jiang Feng, nagsusumamo ako sa iyo. Isipin mo na lang na nililigtas mo si Papa, iligtas mo ang ating pamilyang Jin. Sumama ka na kay Young Master Huang. Pagkatapos nito kahit maging alipin pa ako, sasama ako sa iyo. Sige na, pwede ba? Grabe. Sarili niyang anak, ginagamitan niya ng guilt trip. Para lang sa pera, nawalan na siya ng kahihiyan. Pa, pasensya na po. Hindi ko po kayo mapagbibigyan. Dahil ayaw niyo sa maayos na usapan. Huwag niyo akong sisihin kung maging malupit ako. Tapusin na kayo ngayon din. Huang Zong, akala mo ba talaga kapag pinutol mo ang supply ng mga gamot, sa tingin mo ba ay mapapabagsak mo ang ating pamilyang Jin? Hello? Chairman, isang himala, isang tunay na himala. Bumalik na ang buong supply chain ng mga gamot. Puno na ang bodega ng mga mamahaling sangkap. Mas marami pa kaysa sa dati nating stock. Talaga? Totoo ba yan? Ay, napakahusay. Ito. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado po na ilagay na sa bodega ang lahat ng gamot. Kusa na ring nakipag-ugnayan ang mga partner natin para mag-renew. Sabi nila ay nakatanggap sila ng misteryosong utos. Ay, ito. Napakagaling. Ay, ang aking mabuting manugang. Ikaw talaga ang aking pinakamabuting manugang. Hindi ka nga nagkamali? Isa kang disipulo ng Immortal Doctor? Napakapangyarihan mo. Napakagaling mo talaga. Hello pa. Ang mga ari-arian ng pamilyang Jin ay biglang naibalik. Bilisan mo, utusan mo ang mga tauhan mo na puntahan ang kanilang mga negosyo at ipasara ang lahat. Hindi natin sila pwedeng hayaang makabangon. Kasalanan mo ang lahat. Salot ka sa buhay. Ngayon, ang tatay ni Young Master Huang ay ipinasara ang ating pamilyang Jin. Ang pamilyang Jin natin sa pagkakataong ito ay wala ng pag-asa. Ngayon na. Hoy. Ano? Sinong sumuntok sa akin? Oo, ikaw ang sumuntok sa akin. Tinuturuan lang kitang maging mabuting tao. Huwag kang basta-basta nagbabago ng ugali, hindi magandang tingnan. Ikaw! Hoy, Young Master, masamang balita. May mga pinadalang tao ang gobyerno para maghalughog sa bahay. Ang amo ay dinala na para isailalim sa investigasyon.
Sinasabing sangkot siya sa maraming ilegal na gawain. Tapos na ang pamilya Huang. Hindi na ako pwedeng umasa sa walang kwentang si Huang Zong para makuha ang posisyon bilang pinuno ng pamilyang Jin. Hindi maaari. Hindi maaari. Dato ang tatay ko. Sino ang maglalakas loob na imbestigahan siya? Jiang Feng, ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Jiang Feng, ayos ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Aray! Asawa ko. Napakalakas ng laso na ito. Hindi ko na kaya. Hindi pwede. Kailangan mong halikan ako para mawala ang laso na ito. Habang magulo ang lahat ngayon, tamang-tama na makakapasok ako para makuha ang sikretong resipe. Hay? Tapos na. Dahil sa halik ng asawa ko, wala na akong dapat ikatakot na kahit anong lason. Hahaha, Mapanlin lang ka. Sinasadya mo lang akong biruin. hindi pa ako nakakakuha ng sapat? Gusto ko pa ng halik. Huwag kang ang magulo, maraming tao rito. Kayong dalawang walang hiya? Nagawa niyo pang maglambingan sa oras na ito. Huang Zong, kumusta? Ang panonood sa amin, hindi ba't mas matindi pa kaysa sa kamandag mo? Pagbabayarin kita. Hay naku, aking butihing manugang, napakagaling mo. Gaya ng inaasahan sa disipulo ng Medical Immortal, ang husay. Ang sikretong formula ng pamilyang Jin ay sa akin na. Jin Wantang, naglakas loob kang nakawin ng sikretong formula ng pamilya? Ibigay mo na iyan sa akin agad. Ibigay? Ang pamilyang Jin ay dapat naman talagang sa akin. Kaya natural na sa akin ang sikretong formulang ito. Dahil sa formulang ito, makakapagtayo ako ng mas malakas na imperyo ng medisina at negosyo. Hahaha. Dahil sa pamanang sikretong formulang ito, lahat kayo ay kailangang sumunod sa akin. Jin Wantang, ibigay mo na sa akin ang sikretong formula. Ibibigay sa iyo? Huang Zong, tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Nahuli na ang tatay mo. Huwag mo akong diktahan dito. At huwag mo akong sigawan. Sino ka ba sa akala mo? Ang anak kong si Zizi ay ginawa mong isang tau-tauhan. Sinira mo ang mukha niya. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ang isang basurang tulad mo ay walang karapatang utusan ako. Jin Wantang, pagbabayarin kita. Jin Wanshan. Ayon sa tradisyon ng pamilyang Jin. Kung sino ang may hawak ng sikretong formula, siya ang magiging pinuno ng pamilyang Jin. Ngayong nasa akin na ang formula, kailangan mong isama ang Jin Wanwan at agad na sumunod sa akin. Tama si Tito. Hindi dapat labagin ang turo ng ating mga ninuno. Dahil hawak ni Tito ang sikretong resipe, dapat na siguro akong magparaya. Bakit hindi na lang kaya ni Tito buksan ang sikretong resipe at ipakita sa amin para maniwala kami ng lubusan? Kung nakinig ka lang sana agad, hindi na sana ako nag-aksaya pa ng oras. Tingnan nyo ng mabuti. Ito ang sa pamilyang Jin na. Paano nangyari ito? Imposible. Nasaan ang recipe? Nasaan ang sikretong recipe ko? Tito, napakabata mo pa talaga. Napakalaki ng halaga ng sikretong resipe ng pamilyang Jin. Kaya syempre ay nakatago ito sa loob ng vault na may matinding proteksyon. Paano naman ito maiiwan lang sa ibabaw ng mesa para lang makuha mo? Ano? Ikaw, matagal mo na itong alam. Matagal ko nang nahulaan na hindi ka talaga titigil sa masasamang balak mo. Kaya ang sikretong formula na iyon ay sinadya kong ilagay sa ibabaw ng mesa.
Wang Zong, matitiis mo ba ito? Tinawag ka lang niyang isang talunang walang mapupuntahan. Kapag kumalat ang balitang ito sa hinaharap, paano ka pa makakaharap sa mga tao? Young Master Huang, nagkakamali po ako. Napakabait niyo po. Hindi ko po dapat kayo binastos. Parusahan niyo na lang po ako, pero huwag niyo po akong tatapusin. Hindi ko na po uulitin. Jin Wantang, kung hindi kita papagbayarin ngayong araw, hindi mawawala ang galit sa puso ko. Huwag niyo po akong tapusin. May silbi pa ako, mayroon pa akong susunod na plano. Nagawa ko ng kausapin ang mga nakatatanda sa pamilyang Jin upang iparamdam sa kanila na nagpasok ng panganib si Jin Wanwan at hindi siya karapat-dapat na maging tagapagmana. Pagkalipas ng 3 araw, magkakaroon ng pagtitipon ng pamilya. Pagsasama-samahin natin ang lahat para pilitin si Jin Wanwan na bumaba sa pwesto bilang tagapagmana. Sa oras na iyon, ang pamilyang Jin ay magiging atin na. 3 araw mula ngayon, sa pagtitipon ng pamilya, subukan mo lang gumawa ng kalokohan at sisiguraduhin kong magsisisi ka ng husto. Huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang pamilya ni Jin Wanshan ay mawawala ng tuluyan at wala silang pupuntahan. Ngayong araw ay gaganapin ang pagtitipon ng pamilya. Mga kamag-anak, lahat kayo ay saksi na si Jin Wanwan ay nagpasok ng estranghero sa pamilyang Jin at kinalaban ang dato dahil nagdala siya sa pamilya ng malaking kapahamakan. Hindi siya karapat-dapat na mamuno sa pamilyang Jin. Iminumungkahi ko na ako na ang maging pinuno ng pamilya. Jin Wanwan, inaasahan kong ibibigay mo na ang lahat ng iyong kapangyarihan ngayon din. Tama si Tito. Masyadong matigas ang ulo ni Jin Wanwan. Halos masira na niya ang pamilyang Jin. Dapat na siyang bumaba. Suportahan natin si Tito bilang bagong pinuno. Mas maasahan siya kaysa kay Jin Wanwan. Tito, huwag mong baluktutin ang katotohanan. Ito ang tunay na sikretong resipe. Nakasulat din dito ang huling habilin ni Lolo. Malinaw na nakasaad dito na ang pamumuno sa pamilyang Jin ay buong-buo kong mamamana. Siguradong peke ang habiling iyan. Peke rin ang resipeng iyan. Mga kasama sa angkan, huwag kayong maniniwala sa kaniyang mga sabi-sabi lang. Matagal na nating naririnig ang tungkol sa huling habilin ng matanda. Maaaring totoo nga ito. Kahit totoo pa o hindi, nagdala ng malaking gulo si Jin Wanwan, kailangan na niyang bumaba sa pwesto, kundi ay magkakaisa kami. At puputulin ang ugnayan sa inyong sangay. Para sa pamilyang Jin ay wala na kayong mapupuntahan kailanman. Narinig mo ba? Malinaw na ang gusto ng lahat. Ibigay mo na ng maayos ang iyong kapangyarihan. Subukan niyo lang siyang hawakan. Sino ang batang ito para magwala dito sa pamilyang Jin? Sino ka ba? Anong karapatan mong makialam sa mga usapin ng pamilyang Jin? Bakit ako nakikialam? Dahil ako ang inyong ninuno. Baliw? Isa ka talagang baliw? Puro kasinungalingan ang sinasabi mo? Kayo sa pamilyang Jin, bilang isang pamilya ng mga manggagamot, ang mga plakang nakadambana sa inyong altar, ang isa ay ang aking guro, na si Xian, at ang isa naman ay ako. Noong unang panahon, ang inyong mga ninuno ay nakatanggap ng aking gabay, kaya nabuo ang inyong pundasyon ngayon. Dahil sa mga alay ng bawat henerasyon, narating niyo ang araw na ito. Ngunit ngayon, ayaw niyo nang kilalanin ang inyong pinagmulan. Ha ha ha, napakalaking katatawanan nito. Isang hamak na bata ang naglalakas loob na magpanggap bilang ninuno ng medisina. Talagang nababaliw na siya. Tama si Uncle Wantang. Ang batang ito ay isang manluloko. Nagagawa mo pa talagang magpanggap dito? Paalisin siya agad. Ang sakit ng ulo ko. Parang na-stroke ako. Naku po, ang plake ng banal na manggagamot sa altar ay biglang natumba. Isa itong masamang pangitain. Biglang nasunog ang bodega ng aking mga gamot. Sira na ang lahat ng negosyo ko sa Klolo. Ninuno ng medisina. Patawad po. Naging bulag po kami at hindi namin nakilala ang tunay na Diyos. Pakiusap, patawarin niyo po kami. Nagkamali po kami. Hinding-hindi na po kami magdududa sa inyo. Pakiusap, bawiin niyo na ang inyong kapangyarihan. At palayain niyo na kami. Tunay ka ng mabuting manugang? Tungkol sa mga nangyari noon, naging bulag ako at hindi ko nakilala ang iyong kahalagahan, naging hangal po ako. Naku, sana ay mapatawad niyo po ako.
Kayo, bilang mga tagapagmana ng isang pamilya ng mga doktor, dapat sana ay may malasakit kayo sa kapwa at naninindigan sa tamang prinsipyo. Pero ngayon, isa-isa kayong naging mapagsamantala sa kapangyarihan at kinalimutan ang dangal para sa pera. Dahil sa pansariling interes, itinaboy niyo ang sarili niyong kadugo, hindi na kayo karapat-dapat na manggamot pa. Ipinahahayag ko na simula sa araw na ito, kayong lahat ay tinatanggal na sa industriya ng medisina. Mula ngayon, hindi na kayo maaring tumapak pa sa industriyang ito kahit kailan. Gago ka. Wala ka man lang paninindigan. Isa lang itong simpleng panlilin lang. Ano ang kinatatakutan mo? Jiang Feng, huwag mong isipin na ang pagpapanggap mo ay tatakot sa akin. Sinira mo ang aking pamilya Huang at sinaktan ang aking ama. Ngayong araw, ang utang na ito ay pagbabayarin kita ng buong buo. Ngayong araw ay pagbabayarin kita. Humanda ka. Isang talunan na gaya mo, ang lakas ng loob na magsalita ng ganyan? Noong tinalo kita, nagmamakaawa ka sa sahig? Ngayon ay nagkakalat ka na naman dito? Ang kapal talaga ng mukha mo. Kasalanungalingan. Naging pabaya lang ako noon. Ngayon ay nag-aaral na ako sa ilalim ni Master Mona. Ngayon ay ipapatikim ko sa iyo ang aking galing. Mona? Ang guro mo ay si Mona? Hindi ba niya nasabi sa iyo na isa rin siyang talunan sa harap ko? Sa konting galing na mayroon siya, may gana pa siyang magturo sa iba. Sa pagsunod mo sa kanya, wala kang matututunan kundi mga walang kwentang itim na mahika. Ikaw pagbabayarin kita. Paano itong nangyari? Sigurado akong natutunan ko ang tunay na turo ni Guro. Bakit sa isang galaw lang niya ay hindi na ako makakilos? Sabi ko na sa iyo, ang mga natutunan mo ay hindi ubra sa akin. Guro, kumilos ka na po. Kung hindi, lahat tayo ay maiipit dito. Jiang Feng, aking mahal na junior, kumusta ka na? Noong huli sa klinika ng pamilyang Jin, hinayaan kitang manalo. Ngayong araw, lahat ng atraso mo sa akin ay pagbabayarin ko. Miss Jin, ngayong wala nang nagbabantay sa iyo, sumunod ka na lang sa akin. Bitawan mo ako. Big Brother, pinapayuhan kitang makinig. Huwag kang makialam. Kapag sumama lang si Wanwan kay Young Master Huang, tsaka lang natin maliligtas ang pamilyang Jin. Pangalawa, huwag mong isiping ikaw lang ang marunong mandaya. Huwag mong kakalimutan na si Big Brother ay dati ring bihasa sa labanan. Ikaw, Heto ang sayo. Mas kapanapanabik ito. Walang hiya ka. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang asawa ko? Pagbabayarin kita. Asawa ko, ayos ka lang ba? Narito ako. Walang sinumang makakasakit sa iyo. Ang gwapo mo pala talaga. Ang asawa mo ay ang dakilang manggagamot, kaya natural lang na ako ang pinakamagaling. Jiang Feng, ang bunga ng pagkawala ng focus ay ang iyong katapusan. Wang Zong, pinahirapan mo ako ng husto. Huwag mong isiping makakatakas ka at iiwan akong mag-isa. Master, patawad po. Wala po akong silbi. Nagmamakaawa po ako, Master. Parusahan niyo na lang kami, pero huwag niyo kaming tapusin. Patawad? Ang mga walang silbi ay may pakinabang din. Ang iyong kapangyarihan ay mapupunta na sa akin. Salamat sa dalawang walang silbing ito dahil naibalik nila ang malaking bahagi ng aking lakas. Jiang Feng, pati na kayong lahat sa pamilyang Jin. Ngayong araw, magiging instrumento kayong lahat sa aking pagsasanay. Ginang, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Ginang, Hindi. Ate. sino ang ate mo? Hindi. Neng, nagkamali po ako. Huli na ang lahat.
Pamangkin, huwag mo akong sisihin. Kung may dapat kang sisihin, si Jiang Feng iyon. Kuya, tulungan mo ako. Bilisan mo at tulungan ako, kuya. Tulungan ka? Noong pinahamak mo si Wanwan ay wala kang sinabi. Paano mo nakalimutan iyon noong ninakaw mo ang mga lihim na dokumento? Ikaw? Ang ginusto mo iyan, bagay lang iyan sa iyo. Ikaw, Jiang Feng, tingnan natin sa pagkakataong ito kung paano ka lalaban sa akin. Kapag natapos ko na ang batang ito, isusunod kita. Subukan mong hawakan kahit isang hibla ng buhok niya at makikita mo. Sabi ko, huwag mo siyang hahawakan pero hindi ka nakinig. Papatigilin na kita. Kukunin ko ang lahat ng lakas mo. Gustong-gusto mong kumuha ng lakas? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ibabato ko pabalik sa iyo ang sarili mong gawa. Mahal, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Jiang Feng. Wanwan? Napakalaki ng naging pagkakamali ko. Hindi ko sana kayo pinagdudahan. Halos masira ko ang ating pamilyang Jin. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa inyo. Simula sa araw na ito, ibibigay ko ang buong suporta ko kay Wanwan sa pamumuno sa ating pamilyang Jin. At ako naman, binabati ko kayo. Mahal, salamat sa lahat ng hirap mo. Pagkatapos nito, wala nang sinuman ang pwedeng mang-api sa iyo. Ikaw na isang dakilang manggagamot. Iiwan mo ba ako at tatakas? Dahil sa ganda ng asawa ko, ang pagiging manggagamot ay hindi na mahalaga. Tara, mahal, umuwi na tayo.